Amen. Parang sa Mandaluyong, maraming salamat. Ma'am Sisha. Nakagano na ako ngayon. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Nagulat ako. Biglang may papasok ng music. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang ministry po ay hindi lang po para sa mga kabataan. Kahit mga magulangin, amen, ay pwede po masangkot, amen, sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Kung kayo po ay mga magulangin, amen, may tinatago po kayong talento ng paggamit sa ating Panginoon. Amen. Why not? Bakit hindi? Amen. Sa Mandaluyong, naalala ko, may mga nanay nagpa-backup singers. Sa ibang church, sa probinsya, mga nanay ang mga nasa backup singers. Amen. Walang pinipili sa ating ministry. Ang mahalaga lang ay totoong italaga natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Amen. Tayo po'y dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng gawain, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa inyo pong mga dalang Bible, Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Praise God. Noong nakaraang December, ay may nabanggit po ako tungkol sa isang kanta na sumikat noong 1950s na naging parang pambansang Paskong awitin ng mga Pilipino dahil lagi natin kinakanta tuwing December. Amen. Ang tinutukoy ko po na kanta ay Ang Pasko ay Sumapit. Naalala niyo po ba yun? Ito rin po yung aming ginawang introduction last December. Amen. Ang sabi po sa lyrics po ng kanta, ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay isilang, may 3 haring nagsidalaw. Excuse me po. At ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Tapos sunod, bagong taon ay magbagong buhay ng lumigaya ang ating bayan. Sino pong familiar po sa awitin po yun? Amen. Ginagamit po yun sa mga carolings, amen, every December. Kaya lang itong mga nakaraan, pansin ko ay nawala na. Iba na kasi yung henerasyon yun, di ba? Iba na mga kinakanta ng mga batang nangangaroling. Amen? Ngayon po, yung ating pong hinahanap sa lyrics, ang sabi po doon, bagong taon ay magbagong buhay. Ngayon po ay bagong taon. Amen? At ang sabi po sa kanta ay magbagong buhay. Kaya lang po, ang nakakalungkot po na katotohanan, hanggang sa kanta lang po yun. Ang totoo po ay ito, nagbabago po ang taon, pero hindi po ang tao. Amen? Nagbabago ang taon, pero hindi po ang tao. Pero dapat po ang tao rin po ay mabago. Can you say amen? Amen. Ang problema, hindi po makita ng tao na hindi po nila kayang baguhin basta-basta ang kanilang sarili sa sarili nilang kakayahan. Kaya po yun ang dahilan bakit kailangan ng tao ang tulong ng ating Panginoong Hesus. Kailangan ng tao tanggapin si Hesus sa kanilang buhay para makagawa ang Panginoon ng bago sa kanilang buhay. Ngayong umaga magtatanong ako, sino ang tumanggap sa Panginoong Hesus? Gusto kong makita ang inyong kamay. Sino ang tumanggap? Sige po, itaas niyo po inyong kamay. Sino ang tumanggap sa ating Panginoong Hesus? Amen? Nakikita ko, karamihan po tayo lahat. Lahat po tayo, sorry, amen? Lahat tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, dapat po, tayo po ay nababago. Minapwatayin. Sabi ko po, tayo po lahat tumanggap sa ating Panginoong Hesus, dapat po tayo po ay nababago araw-araw o tayo ay nabago na. Pastor, bakit mo nasabi yan? Dahil yun po ang sabi po ng Bible. Babasahin po natin, pero hindi po ito yung ating main text, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi po ay ganito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, na kay Jesus, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na.
narito sila'y pawang naging mga bago. Napansin niyo po ba? 2 beses sinabi yung salitang bago. Amen. Ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Yung dating Timothy, wala na. Bagong Timothy na po ang nakikita ng mga tao. Dapat po ganon. Yung dating ikaw ay wala na. Bagong ikaw na ang dapat na nakikita ng mga tao. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay. Amen. Yun po yung bagong nilalang. At yun po ay nangyari dahil nakipag-isa tayo kay Jesucristo, pinahintulutan mo ang Panginoon na kumilos sa iyong buhay. Amen. Kaya ngayon po umaga, kung sinasabi po natin at tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay, pero wala pong nababago, patuloy pa rin po tayo sa ating mga ginagawa dati na hindi mabuti sa harap ng ating Panginoon. Magsuri po tayo dahil meron pong problema. At wala po sa Panginoon ang problema, kundi nasa ating po. Amen. Ang bagong buhay po na ito na nais ng Panginoon ay hindi panandalian lang, kundi nagpapatuloy. Amen. Ngayong umaga, sa mga taong tumanggap sa ating Panginoong Hesus, meron tayong bagong buhay sa Panginoon. Amen. Ngayon po ang unang linggo ng taon, simulan po natin ang tama, ang 2024. Amen. Ito po ang ipapangaral ko, New Life in Christ. Bagong buhay kay Kristo. Amen? Ang babasahin po natin sa Colossians ay kung sino na dapat tayo ngayon at anong uri ng buhay na dapat na meron tayo ngayon sa harap ng ating Panginoon bilang mga tumanggap sa Kanya. Basahin po natin ang Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Amen? Kung kayo ngayon muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Tayo po'y sumandaling manalangin, Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon, pribilehiyo na ito, na makapangaral, makapagbahagi ng iyong salita. Humipo ka ng mga puso, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Pahintulutan ka namin, Panginoon. Huwag namin labanan ang kumbiksyon, Panginoon, ng banal na Espiritu. Hallelujah. Pahintulutan ka namin pumasok sa aming puso, maghari sa aming buhay, gumawa, Panginoon, ng panibago sa aming buhay. Hallelujah. Lalabas kami, Panginoon, sa umagang ito, tunay na meron kang ginawa sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat sa malayang pagkilos ng banal na Espiritu. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. New life in Christ. Amen. Bagong buhay kay Kristo. Una po mga kapatid sa ating Panginoon, ang bagong buhay kay Kristo ay nilagay tayo sa bagong katayuan. Amen. O bagong posisyon. Kaya una natin pag-usapan, amen, new position. Bagong posisyon, bagong katayuan. Ito po ay tumutukoy sa ating posisyon, katayuan sa harap ng Panginoon noon at ngayon. Amen? Ang sabi po kanina sa unang bahagi ng ating binasa, Colossians chapter 3 verse 1, kung kayo nga muling binuhay na kasama ni Kristo. Pansinin niyo po yung sinabi, muling binuhay. Bakit sinabi na muling binuhay? Amen? Naniniwala po ako, mga kapatid, lahat po tayo ay hindi mabuti at maayos ang buhay bago tayo makakilala sa Panginoon. Amen. Lalo na po sa ating spiritual na buhay. Amen. Ngayong umaga, para maunawaan po natin itong new position, titignan po natin ang ating katayuan, ang ating kalagayan noon, bago tayo makakilala at tumanggap sa ating Panginoon. Amen. Unang katayuan po natin noon, lahat po tayo patay spiritually. Amen. We are all dead spiritually. Amen. Patay spiritually. Bakit po tayo patay spiritually? Dahil ang lahat po ng tao ay makasalanan. Ephesians chapter 2 verse 1, noong una ay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan.
Amen. Tayo po ay patay spiritually. Ang ibig sabihin po nung tayo po ay patay spiritually, tayo po ay nahiwalay sa Diyos mula po nang magkasala sina Adan at Eva. Amen. Ang Diyos po ang pinagmumula ng lahat ng buhay. Amen po ba? At sino man o anumang nahiwalay sa pinagmumula ng buhay ay mamamatay. Katulad po ng sanga, kapag naputol, nahiwalay sa puno, nalaglag sa lupa, mamamatay po yung sanga. Tama po ba? Dahil ang sanga po, wala po siyang buhay sa kanyang sarili. Hindi niya kayang mabuhay sa kanyang sarili. Kailangan po ng sanga yung puno na pinagmumula ng buhay para ito mabuhay. Amen? Ganon din po tayo mga kapatid. Nang magkasala po ang tao sa Diyos, amen? Nang magkasala po ang tao sa Diyos, pinaalis sina Adan at Eva sa Hardin ng Eden, tayo po ay nahiwalay sa Diyos, tayo po ay nahiwalay sa presensya ng Diyos. Nawala po sa atin yung pinagmumula ng buhay. Ano po ba yung buhay na yun? Buhay ng Diyos, buhay na may kasaganaan, buhay na maayos, buhay na may kapuluhan. Nawala po yun sa atin pong mga tao. Amen? Opo, tama, humihinga ang tao, humihinga ka ngayon, humihinga ang maraming mga tao sa labas, naglalakad, kumakain, nagsasalita, amen, nagmamaneho. Pero kahit ginagawa po natin ang mga bagay na yon, kung tayo naman po ay namumuhay sa kasalanan, wala sa atin ang Panginoong Hesus. Ang tingin po ng Diyos sa atin ay mga patay. Yun po ang ibig sabihin ng patay spiritually. Parang zombie. Sino po sa inyo nakanood ng pelikula? Amen? Ng mga zombie. Amen. Kung kayo po ay nakanood na ng mga palabas na gano'n ang tema, amen, gano'n po ang larawan po ng marami pong mga tao. Actually, lahat po ng tao. Amen. Naglalakad sila. Di ba ang zombie? Naglalakad sila. Tumatakbo sila. Nakakarinig sila. Pero ang totoo, yung mga zombie na yun, mga patay. Ganun po, amen, parang ganun po ang larawan po ng tao sa harapan ng Diyos. Amen? Tayo po ay patay spiritually. Amen? Ikalawang katayuan po natin noon, wala po tayong personal at malalim na relasyon sa Diyos. Amen? Katulad po noong una, amen, patay spiritually, praise God, wala po tayong personal at malalim na relasyon sa Diyos. Tama pong magsimba, tama pong magbigay, tama pong umawit sa Panginoon, pero ang malungkot din po na katotohanan, maraming tao po na nasa loob ng mga simbahan, kahit pa malalaking simbahan, tuwing linggo, ang walang tunay at malalim na relasyon sa Diyos. They are in the church. Amen, pero wala silang personal na relasyon sa ating Panginoon. Hindi talaga kilala kung sino ang Panginoon. Hindi lubusang alam kung ano ang kanilang ginagawa. Amen. Mga kapatid, kung ang tao ay may tunay na relasyon sa Diyos, pakinggan niyo po ito, kung ang tao may tunay na relasyon sa Diyos, mababago ang buhay ng tao. Pero kahit dumadalo pa sa church, maraming mga tao ngayon, lalo na ngayon araw ng linggo, maraming mga tao, laman sila ng mga malalaking simbahan, subalit kung sila'y walang personal at malalim na relasyon sa Diyos, ganun pa rin ang kanilang magiging buhay paglabas. Amen? Kami po ni Rodin ay mag-asawa. May relasyon kami. At dahil may relasyon kami, alam ko ang gusto at ayaw ni Rodin. Amen? At dahil may relasyon kami, gagawin ko ang gusto niya at hindi ko gagawin ang gusto niya. Amen. Ayaw po ni Ronnie na magsisinungaling ako sa kanya. Sa palagay ko, lahat naman ata ng asawa. Amen. Ayaw ni Ronnie na magsisinungaling ako sa kanya, kaya po ang gagawin ko, syempre, hindi ko gagawin yon para hindi siya masaktan. Tama po ba? Kung gagawin yun, ayaw kong masaktan yung aking karelasyon, yung aking asawa. Amen. Alam niyo po, ganun din po ang eksaktong larawan ng ating relasyon sa Diyos. Bakit ako mag-iinom? Bakit ako maninigarilyo? Bakit ako mambababae? Bakit ako magsusugal? Bakit ako sasamba sa estatwa kung hindi yun gusto ng Diyos? Masasaktan ko ang Panginoon. Amen. Nakuha niyo po ba yung instruction? Larawan ng may tunay na relasyon sa Diyos? Bakit ko gagawin yung mga hindi niya gusto? Kapag ginawa ko yun, masasaktan ko siya. Amen po ba? Kaya sabi ko ulitin ko po, kung ang tao may personal na relasyon sa Diyos, mababago talaga ang buhay ng tao. Amen.
Amen? Pero dahil wala po tayong personal na relasyon sa Diyos, ganun pa rin po ang ginagawa natin noon. So, una, ikalawa, ikatlong katayuan po natin noon. Amen? Alam niyo po ba mga kapatid, ang tawag po sa atin ay anak ng pagsuway. Amen? Ano? Son of disobedient. Amen? Hindi po magandang pakinggan, pero yun po ang tawag po sa atin ng Diyos, anak na masuway. Saan po natin makikita yun? Ephesians chapter 2 verse 2. Na dati ninyong nilakaran, pansin niyo po yung salitang dati, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Amen? Yun po ay larawan po ng lahat ng mga tao. Sinabi pong anak ng pagsuway dahil marami po mga tao, actually lahat, lalo na nung hindi pa po tayo nakakakilala sa ating Panginoon, ayaw po nating pasakop sa Diyos. Kaya po sinabi, anak ng pagsuway. Hindi po ba ito ang ginawa ni Adan at Eva? May inutos ang Diyos, huwag mong kakainin yung bunga na yon. Amen. Pero alam po natin, ang ginawa ni Adan at Eva, sinuway po nila ang Diyos. Kaya po ang lahat ng tao na nabuhay pagtapos po nila ay masuwayin. Ulitin ko po, lahat po ng tao na nabuhay pagtapos nila masuwayin. Sino pong naniniwala? Amen. Amen? Nung ikaw po ay inutusan ng tatay at nanay mo, naniniwala po ko, mas lamang yung hindi ka sumunod. Amen. Amen. Salamat po sa mga nag-amen. Amen? Bili ka ng toyo, anak. Ma, si Bunso na lang, utusan mo. Hindi pa ako tapos ang nilalaro ko. O kaya, ma, si Bunso na lang, tinatamad pa akong bumangon. Ang tawag po doon, masuwayin. Tama po ba? Hindi sumusunod, hindi na nagpapasakop, anak ng pagsuway. Amen? Ika-apat na kalagayan po natin noon. Amen? Ito, pagrabi po ito ng pagrabi. Ika-apat na kalagayan, katayuan po natin noon, tayo po ay kinapopokotan ng Diyos. Amen. Ephesians chapter 2 verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopokotan ng Diyos. Bawat isa, nakaharap ko sa umagang ito, ika-apat na kalagayan, katayuan, posisyon natin noon, tayo ay kinapopokotan ng Diyos. Kinapopokotan, kinagagalitan. Amen? Dahil galit po ang Diyos sa kasalanan at yun po ang ginagawa po natin. At dahil napopoot po ang Diyos, ibig sabihin ng napopoot ang Diyos, walang pabor at pagpapala sa atin. Amen? Ikaw ba, di ba? Gusto mo pagpalain yung kinagagalitan mo? Siyempre, hindi. Di ba? Amen? Ika-apat na kalagayan ng tao. Ngayon naman, punta tayo sa ikalimang katayuan natin. Noon, ikalimang position natin noon. Amen? Tayo po ay kaaway ng Diyos. Romans chapter 5 verse 10, dati tayo ay mga kaaway ng Diyos. Pakalinaw po ng salita ng Diyos, ano? Amen. Dati tayo ay mga kaaway ng Diyos. Dahil tayo ay kinapopotan ng Diyos, ang kasunod, syempre kinapopotan, galit ako sa iyo, kaaway na kita. Amen. Amen. Pag sinabing kaaway, hindi ka kampi, diba? Hindi mo gugustuhin makasama kasi kaaway. Pag sinabing kaaway, hindi maganda ang pagtingin mo sa kanya. Hindi maganda ang pagtrato mo sa kanya kasi kaaway. Amen? Ganun po tayo sa harap ng Diyos. Ang sabi, tayo ay mga kaaway. Amen? Ika-anim, nakatayuan po natin noon. Amen? Tayo po ay nasa paghahatol. Tayo po ay nasa paghahatol. Pag sinabi pong paghahatol, hahatulan po tayo. Ibig sabihin, nagkasala, may hatol. Kumbaga tayo nasa harap ng korte, kapag sinabi ng hukom ng judge, guilty. Parang ganun po tayo. Amen. Lahat po tayo mga kapatid, tayo po noon ay nasa paghahatol. Ibig sabihin po na tayo nasa paghahatol, may parusang naghihintay po sa atin. Amen? At alam po, ilang beses na po natin narinig, yung parusa po ay hindi isang beses lang, kundi habang buhay po nating pagbabayaran. Habang buhay po nating harapin, habang buhay po nating mararanasan. Ang tawag nga po ng Bible ay eternal death.
Pag sinabing eternal, walang katapusan. Habang buhay. Amen? Doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Yun po ang kalagayan po natin. Lahat po ng ating mga nabanggit. Mga kapatid, nakita ba ninyo ang katayuan o posisyon natin noon? Patay spiritually, walang personal, malalim na relasyon sa Diyos. Amen? Anak ng pagsuway, kinapopootan ng Diyos, kaaway ng Diyos, nasa paghahatol. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, amen, lahat negatibo, lahat hindi mabuti, lahat hindi maganda. Amen, kapag tinignan mo yung picture natin, itong anim na katayuan natin noon, tayo ay mga kaawa-awa. Amen? Ganun po ang katayuan po nating lahat sa harapan ng buhay na Diyos. Pero ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, salamat sa Diyos. Sa kabila po ng lahat ng iyon, mas nangibabaw ang kanyang habag at biyaya po sa atin. Amen. Ephesians chapter 2 verse 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Amen? Praise God! Napakabuti ng ating Panginoon dahil po sa habag at pag-ibig ng Diyos sa atin, nagkaroon po tayo ng bagong katayuan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kung tayo po ay patay spiritually noon, nang tanggapin natin sa Jesus sa ating buhay, pinuhay tayong muli ng Panginoon sa bagong pagkatao. Amen? Kung tayo ay walang personal na relasyon sa Diyos noon, nang tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, siya ang naging daan para tayo magkaroon ng ugnayan at relasyon sa Diyos. Amen. Kung tayo ay anak ng pagsuway noon, ang sumampalataya at tumanggap kay Jesus ay ibinilang ng mga anak ng pagsunod dahil sumunod ang Panginoong Jesus sa kalooban ng Diyos. Doon sa hardin ng Gethsemane, not my will, but your will be done. Amen? Kung tayo ay kinapopootan ng Diyos noon, nang tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, tayo ay nagkaroon ng kaluguran sa harap ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kung tayo ay kaaway ng Diyos noon, dahil namatay si Jesus sa krus at tinanggap natin siya sa ating buhay, tayo ay naging mga kaibigan ng Diyos. Amen. Alam niyo po ba, hindi nga lang mga kaibigan, kundi mga anak ng Diyos. Amen? Kung tayo ay nasa paghahatol noon, amen, hahatulan tayo ng guilty, may parusang naghihintay sa atin, subalit nang tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, tayo ay naalis sa paghahatol at iniligtas tayo ng Diyos sa parusang naghihintay sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Basahin po natin ang mga reference verses. Ephesians chapter 2 verses 5 to 7. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay na tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Amen. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandaang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Ito po yung mga reference verses. Ang sabi pa sa Romans chapter 5 verse 10, kompletuhin natin yung talata, dati kaaway tayo ng Diyos. Amen. Ako rin noon na nangangaral sa inyong harapan ngayon, ako rin noon ay kaaway ng Diyos. Amen. Pero sabi dito, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak si Jesus. At ngayon, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Napakaganda ng mga talata. Meron pang isa, Romans chapter 8 verse 1. Kaya ngayon, pansinin niyo yung salita ngayon, new position, kaya ngayon, hindi nakakatulan ng kaparusahan ang mga anak kay Kristo Jesus. Pwede ba natin palakpakan ulit? Praise God! Praise God! Hallelujah! Alam niyo po, habang ginagawa ko itong pangangaral na ito, damang-dama ko sa mga binasa natin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Jesus. Amen. Napa-thank you na lang ako, Lord, salamat. Amen. At ganun po ang ginagawa niya sa sino mang sumampalataya at tumanggap sa Kanya. Amen. Amen. Ito na po ang katayuan ng mga taong nasa kanilang buhay ang ating Panginoong Hesus. Amen. Kanina, mula sa napakasamang kalagayan, diba? Kalagayan hindi natin gugustuhin. Pero dahil po sa biyaya ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay napunta sa napakagandang posisyon, katayuan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya po ang bagong buhay kay Kristo
ay meron pong bagong katayuan sa Diyos. Meron nga pong isang quote dyan, ang sabi po ay ganito, the most expensive position on this earth, which the richest man in the world cannot buy, is to be called a child of God. Amen? Ang pinakamahaling katayuan dito daw sa mundo na hindi kayang bilhin ng pinakamayamang tao, amen, ay yung ikaw ay tawagin na anak ng Diyos. Amen? Sino po ulit tumanggap sa ating Panginoong Hesus? Sabi po ng Bible, ang lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Amen? John chapter 1 verse 12 po yun. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Yes, hindi ka anak Pangulo, hindi ka anak ng mayor, hindi ka anak ng senador, hindi ka anak ni Henry C., hindi ka anak ng mga kuwangko, amen. Pero matuwa tayo, amen, sapagkat tayo lahat ay anak ng Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Pangalawa, pag-usapan po natin, new position. Pangalawa, new perspective. Amen. Ang bagong buhay kay Kristo ay nababago ang kanilang pananaw. Ang bagong buhay kay Kristo, new life in Christ, amen, ay nababago ang kanilang pananaw. Balik po tayo sa ating main text sa Colossians chapter 3, verses 1 to 2. Kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen. Hindi ko po alam kung meron pa rin gumagawa po ng New Year's resolution. Lalo na ngayon ay bagong taon, hindi na siguro gaanong sikat. Amen. Pero kung mapapansin nyo po sa mga gumagawa ng New Year's resolution, amen, ang totoo ay puro pansariling kapakanan. Amen? Tama po ba? Paano pa mai-improve ang sarili? Amen? Magbibigay po ako ng mga halimbawa. Mag-iipon na ako ngayong taon. New Year's resolution. Magda-diet na ako ngayong taon. Sino po sa inyo nag-New Year's resolution po ng gano'n? Hindi na po ulit kayo sa December. Pagsisipag na ako ngayong taon. Magpapakabait na ako ngayong taon. Amen? Magpapaganda na ako ngayong taon. Diba? Mga New Year's resolution. Pagpapagwapo na ako ngayong taon. Amen? Maliligo na ako ngayong taon. Puro ako. Diba? Napansin nyo, puro ako. Amen? Ginagawa po yun ng mga tao na sila din ang makikinabang. Diba? New Year's resolution. Mag-iipon ako para may pambili ako ng bagong cellphone, magda-diet na ako para magkasya ulit yung mga damit ko. Diba? Ganun po yun. New Year's resolution. Amen? Hindi po masama yung mga nabanggit kanina. Lahat po yun. Mabuting mag-ipon, mabuting mag-diet, mabuting magsipag, at syempre higit sa lahat, mabuti po na maligo po talaga tayo. Amen po ba? Amen. Kaya lang po ang tanong, mga kapatid sa ating Panginoon, nasaan po sa New Year's resolution ng mga tao ang para sa Panginoon? Pansin niyo, puro ako, mag-diet na ako, mag-ipon na ako, magpapakabait na ako, magsisipag na ako. Ngayon, nasaan sa New Year's resolution ang para sa Panginoon? Ngayon po, ang pinag-uusapan dito ay tayo ng mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoong Hesus. Amen? Ang sabi po sa talata na binasa natin ay, kung kayo nga ay muling binuhay. Amen? Para po bang sa ibang salin, ang ibig sabihin po niyan, kung kayo nga ay binigyan ng bagong buhay. Kung kayo nga ay ipinanganak na muli. Kung kayo nga ay talagang na-born again. Ano kasunod? Ang sabi, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Bla 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 bla. Nakuha niyo po ba ang talata? Na kinaroroonan ng Kristo, nakaupo sa kanan ng Diyos, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Mga kapatid sa Panginoon, kung totoo, amen, listen, kung totoo na tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay ngayong taon, mas magkakaroon tayo ng hindi lang oras, kundi maraming oras para sa Panginoon. Amen. Kung kayo nga, kung totoo. Amen? Kung kayo nga ay binuhay na muli. Amen? Yung mga bagay po na nasa itaas,
Diyan, syempre, sinabi mga bagay na nasa itaas, ibig sabihin po niyan, ito po yung mga makalangit na bagay, mga bagay na malapit sa puso ng Diyos, mga bagay na pinahalagahan ng Diyos, mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Amen. Ang sabi ng talata na binasa natin, yun daw ang hanapin natin. Yun daw ang pagtuunan natin ng pansin ngayong taon. Kung tayo ay merong bagong buhay kay Kristo. Amen. Amen? Kaya dito makikita talaga sino ang merong new life in Christ. Amen? Nakaraang taon, isang araw lang tayo nagbabasa ng Bible sa isang linggo. Ngayong taon, gawin natin 3 beses isang linggo. Nakaraang taon, hindi ka makapanalangin sa umaga dito sa church. Ngayong taon, pwede nating simulan. Nakaraang taon, 2 beses sa isang buwan lang tayong dumadalo sa church. Ngayong taon, kada may gawain, punta tayo sa church. Nakaraang taon, nagbibigay tayo sa church ng 20-20. Amen? Kaya ang dumadating din sa atin ay 20-20 din. Amen? Ngayong taon, pwede nating taasan dahil para sa Panginoon yun. Amen. Nakaraang taon, wala tayong naimbitahan kamag-anak, kaibigan, kaklase, kapitbahay sa Panginoon. Ngayong taon, dalhin natin sila sa ating Panginoon. Amen. Nakaraang taon, inaagaw ng ibang lakad yung oras mo para sa Panginoon. Ngayong taon, hindi ka pabayag. Kapag linggo, dapat nasa church ako. Kapag may Bible study, dapat nasa church ako. Kapag may hayo, dapat nasa church ako. Kapag may practice, dapat nasa church ako. Kapag merong mga revival crusades, dapat nasa church ako. Kapag may kainan, sorry. Gusto sinilay mo. Mga kapatid, amen? Pag lang po tayo dito sa church kapag Christmas fellowship. Kaya kasi amen? Bawat church services, mahalaga na tayo po ay nasa gawain ng ating Panginoon. Nandiyan ba po ba kayo? Ibig sabihin po na hanapin ninyo, ituon ninyo, ibig sabihin po na hanapin itoon, mas concern, mas focus, mas marami ng oras, mas nananabik na tayo sa mga spiritual na bagay kaysa sa mga makamundong bagay. Amen. Huwag daw sa makamundo, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Malinaw po, amen, salita ng Diyos, amen. Opo, alam ko po, abala po tayo sa mga ginagawa natin, may school, may trabaho, may pamilya tayo, amen. Pero ang sabi nga po ng talata, kung, yung salitang kung kayo ay muling binuhay. Amen. Mga kapatid, kung may ginawa sa ating mabuti ang ating Panginoong Hesus, uunahin natin ang Panginoon. Amen. Yes. Kailangan po nating balansihin lang na maayos. Amen. School, trabaho. Pero church. Amen po ba? Hallelujah. Ngayon, bakit ko naman po yung gagawin, Pastor? Meron pong 2 dahilan. Amen. Bakit ko gagawin yan? New perspective, bagong pananaw, itutuon ko, hahanapin ko yung mga bagay na mga langit, mga bagay na pinahalagahan ng Panginoon. Meron pong 2 dahilan. Una, dahil po mula sa masamang kalagayan, binigyan ka ng bagong posisyon ng Panginoon. Amen. Amen. Nakita niyo po ba kayo ng first point? Masama yung ating kalagayan noon, pero dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, binigay niya, amen, ang kanyang buktong na anak si Jesus na matay para sa atin, tayo ay nagkaroon ng bagong posisyon sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya po yung bagong posisyon na yon, hallelujah, ang magdadala po sa atin dito sa bagong pananaw. Dapat lang, di ba? Mag-imbita ako, niligtas ako ng Panginoon, dapat sila rin maligtas. Dapat lang, dumalo ko palagi. Gusto ko pang makapakinig ng salita ng Diyos kasi meron na akong bagong posisyon sa harapan ng Panginoong Diyos. Amen? Unang dahilan. Amen? Ikalawa, mga kapatid sa ating Panginoon, yung mga makabundong bagay ay lilipas. Pansamantala lang. Hanggang dito lang sa lupa. Diploma, praise God, mabuti po yan. Pera, pananalapi, praise God, mabuti po yan. Posisyon sa buhay, praise God, mabuti po yan. Amen. Subalit ang katotohanan po mga kapatid, kapag namatay po tayo, sarili lang po natin ang dala natin sa harapan ng Diyos. Amen. Pero po yung mga bagay na nasa itaas, makalangit na bagay, yan po ang aabot sa langit. Amen. Hallelujah. Yung mga kaluluwa po yung iniimbitahan, amen, yan po ay napakahalaga sa ating Panginoon. Amen.
Kaya kailangan po natin ng bagong pananaw sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Hebrews chapter 6 verse 10, hallelujah, sapagkat ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Praise God. Mga kapatid sa ating Panginoon, sabi nitong talatang itong Hebrews chapter 6 verse 10, yung ginawa mo para sa Panginoon, yung ginawa mo para sa mga lingkod ng Diyos, yung mga ginawa mo para sa kapatid mo sa Panginoon, yan daw po ang aabot sa langit. Amen? Hindi daw po malilimutan ng Diyos at kapag nagkita kayo ng Diyos, gagantihin ka niya. Dahil sa iyong ginawa para sa kanyang pangalan. Amen? Amen. Hallelujah! Hindi daw nalilimutan ng Diyos yung ating mga ginawa, lalong-lalo na para sa Kanya. Amen? Kaya ngayong taon, magkaroon po tayo ng bagong pananaw. Praise God. Meron din po isang quote, ang sabi po dito, being a Christian is not just about accepting Jesus for salvation, but accepting Jesus for a new purpose and direction in life. Praise God. Ang pagtanggap daw kay Jesus ay hindi lang patungkol sa kaligtasan, bagamat yun ang pinakamahalaga. Amen. Tayo ay maligtas. Ba't ang sabi dito, ang pagtanggap din daw dapat kay Jesus amen, ay para sa pagkakaroon ng panibagong layunin at direksyon sa buhay. Amen. Kaya nga tumanggap ka sa ating Panginoon, di ba? Nasi-shift yung buhay mo noon. Amen? Yung mga dating bagay na mga dating bagay na ginagawa mo noon, nang tanggapin mo ang ating Panginoon, dapat unti-unti naaalis at nawawala na yan sa ating buhay. Amen po ba? Thank you, Lord. Bagong layunin, bagong pananaw, bagong direksyon, makalamit na pananaw na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Pangatlo, panghuli ngayong umaga. New position, new perspective, amen. Pangatlo, new preparation. Panibagong paghahanda. Amen. Marami pong pinaghahandaan po ang tao. Amen. Baka nga po may ilan na sa inyo, pinaghahandaan ng susunod na Pasko. Amen. Pinaghahandaan ng birthday. Pinaghahandaan ng graduation. Pinaghahandaan ng exam sa school, pinaghahandaan ng kinabukasan. Amen? May mga tao nga po, alam niyo po ba na pinaghahandaan din ng kamatayan? Totoo po yun. Kaya nga po may kinatawag po na St. Peter. Hindi po yung masama. Ang totoo, yung mga ganun, meron pong ganon, yun po ay wise investment. Kapag ikaw ay nawala, hindi mo iiwan yung mga mahal sa buhay sa utang. Di ba po ba mahal ang mamatay? Tama po ba? Amen. Pray ko ngayon Lord, amen, maganda yun. Magkaroon, sino po sino dito may St. Peter? Maganda po yun, mga kapatid sa ating Panginoon. Na-advise ko po yun. Pinaghahandaan mo. Amen. Napakalaking alwan sa mga naiwan. Kasi ang totoo po, lahat po tayo mamamatay. Can you say amen? Kaya pag pinaghahandaan mo yung kamatayan, maganda yun, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Hindi po masama yung mga nabanggit. Tama pong maging handa tayo sa buhay. Subalit sa ating pong mga mananampalataya na merong bagong buhay kay Kristo, huwag po nating kalimutang paghandaan ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa ating pong main text, babasahin ko po ulit, Colossians chapter 3 verse 4, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Pansinin niyo po yung salitang nahayag. Ibig sabihin po ng nahayag, nagpakita, nahayag, nakita, nagpakita. Ito po ay tumutukoy sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pinangaral ko na po ito last year. Amen. Ang sabi po ng Bible, muli pong babalik ang ating Panginoong Hesus. At naniniwala po ako, personally, na muling babalik ang Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yun po ang sinabi po ng salita ng Diyos. Amen. Pinangaral ko na po last year, hindi ko na nilagay yung napakaraming mga talata. Ang tawag po dito ng mga theologians o nag-aaral po ng Bible, ang tawag po nila dito ay rapture. Amen. Ito po yung tagpo na kukunin ng Panginoon ng mga tao na sumampalataya ng buong puso sa Panginoong Hesus. Mga tao na isinuko at ipinagamit ng buo ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Mga taong nanindigan para sa Panginoong Hesus. Amen. Pagbalik ng ating Panginoon, aagawin, kukunin sila ng ating Panginoon. Amen.
Sabi doon, amen, magkakaroon, magmimit lahat, amen, sa himpapawid, sa alapaap. Amen. Sasalubungin tayo ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoon tagapagligtas. Yun po yung panahon na tapos na lahat. Wala nang problema, wala nang sakit, wala nang kahirapan. Kasama na natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya ang ibang tawag po sa rapture, blessed hope. Amen. Meron lang pong dalawang mangyayari at mararanasan po ng mga tao kapag bumalik ang Panginoon. Listen mga kapatid sa ating Panginoon, ulitin ko, meron lang pong dalawang mangyayari at mararanasan ang mga tao kapag bumalik ang Panginoon. Dalawa po yun. Ano po yung dalawa? Una, rapture. Pangalawa, torture. Rapture, torture. Sa mga nakasama ko doon sa Kastule, nanood tayo ng ilang pelikula patungkol sa rapture. Amen? Hallelujah! Rapture sa mga kasama, torture sa maiiwan. Tama po yung salita, torture po. Amen? At nais ko pong sabihin na napakahirap po maiwan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Basahin po natin Matthew 24:21. Sabi po dyan, sapagkat sa panahong iyon, pansinin niyo po yung panahong iyon, ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Pansinin niyo po yung sinabi, hindi lang po sinabing paghihirap, kundi ang sabi ay matinding paghihirap. At ang sabi, hindi pa nangyayari. Kung nahihirapan ka na ngayon, nasabi na salita ng Diyos, hindi pa yan. Matinding paghihirap na hindi pa nararanasan ng ating mundo. Nagka-pandemic, hindi pa daw yun. Mas matindi pa doon sa pandemic. Sino dito nahirapan na sa inyo sa pandemic? Huwag mong pangaraping maiwan sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi pa, hindi na mangyayari kailanman. Kumbaga, ibubuhos lahat ng napakasama, napakasakit, napakahirap sa panahong iyon. Ang tawag nga ng Bible, Great Tribulation. Amen? Hallelujah! Nandito na po lahat ng sabi ko nga kayo na pinakamahirap, pinakamasama, pinakamasakit na ayaw mong mangyari sa iyo. Nasa panahong iyon. Amen? Pagtapos na kunin ng Panginoon yung mga taong, amen, sumampalataya, naglingkod, ipinagamit ang kanilang buhay sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Hallelujah! Mga kapatid sa ating Panginoon, ang totoo po, amen, listen, tayo po ay nasa huling panahon na. Ulitin ko po, tayo ay nasa huling panahon lang. Panahon na, hindi lang po natin napapansin. Pero sa ibang panig po ng mundo, sa ibang bansa, amen, mayroon na pong nangyayari. Amen. Ano po yung mga nangyayari? Mga tanda, bago bumalik ang ating Panginoong Hesus. Kung nakaraang taon, nagkaroon ng giyera sa Israel. Tama po ba? Ang alam ko po hanggang ngayon, hindi pa tapos. Yun po ay isa sa mga tanda bago bumalik ang ating Panginoong Hesus. Amen. Ididil niya ang bansang Israel. Amen. Ano pa? Sa iba't ibang panig ng mundo, hindi na kasi natin nararanasan dito sa Pilipinas, merong mga pag-indol. At itong mga nakarang linggo lang, nagkaroon ng tsunami sa Japan. Tama po ba? Isa yun sa mga tanda bago bumalik ang ating Panginoong Hesus. Amen. At meron pa, amen, meron daw po mga itinatayong mga malalaking, o naitayo na ata, malaking mga church building sa Dubai. Parang mga, ano bang tawag dito? Basta malaking mga church building. Tatlo po yun. Tabi-tabi po yung mga simbahan. Simbahan ng Kristiyano, simbahan ng mga Hudyo, simbahan ng mga Muslim. Tabi-tabi. Pansinin niyo, hindi naman magkakasundo yung mga yun. Pero nagtayo sila tabi-tabi. Simbahan ng Kristiyano, sa katabi, simbahan ng mga Hudyo, sa katabi, simbahan ng mga Muslim. Amen. Ano pong ibig sabihin ng mga kapatid sa ating Panginoon? Isa rin po yun sa mga tanda, amen, nangyayari na kasi pagdating ng panahon, mga kapatid sa ating Panginoon, listen, magkakaroon po ng tinatawag na one world religion. Maraming mga relihiyon ngayon, pero pagdating ng ating Panginoong Hesus, inagaw niya yung mga mananampalataya, yung mga tao na iwan, mag-establish ang Antikristo na tinatawag na one world religion. Wala nang maraming relihiyon, iisa na lang tayo. Kaya lang, yun po ay pandaraya mula sa dyablo. Nangyayari na ngayon. At
Search po kayo. Hindi lang natin hindi kasi tayo masyadong umano sa social media. Amen. Pero kung kayo po ay magre-research, mga kapatid, sa ating Panginoon, ng marami ng mga tanda ang nangyayari bago bumalik ang ating Panginoong Hesus. Ngayon po ang tanong, mga kapatid, sa ating Panginoon, anong paghahanda ang ginagawa natin para makasama tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Amen. Tayo po ay pinaghahanda. Bakit po? Dahil anumang oras pwedeng bumalik ang Panginoon. Amen. Nagbigay siya ng mga tanda lang, pero walang exact date. Kaya ka pinaghahanda. Amen. At sa muling pagdating ng Panginoong Hesus, listen, ang sabi po ng Bible, merong kukunin at merong maiiwan. Matthew chapter 24, verses 40 to 42, tapos panon tayo ng 44. Sabi, sa panahong iyon, ayun na naman yung panahong iyon, sa panahong iyon, may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babae nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Kaya lagi kayong maging handa, verse 44, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Walang eksaktong nakakaalam. Amen? Kaya dapat po, itong bagong taon, meron tayong bagong buhay, dapat meron din tayong bagong paghahanda. Anytime, walang nakakaalam, pwedeng dumating, bumalik ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Sa aking pong pagtatapos, amen, anong paghahanda ang dapat nating gawin? Pansinin niyo po yung sinabi, amen, sa talatang 4, balikan po natin, Colossians chapter 3, verse 4. Ang sabi po dyan, basahin natin, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Ang sabi ko, pagka si Kristo na inyong buhay, ang tanong ngayong umaga, si Kristo, si Jesus ba ang iyong buhay? Amen. Madaling magsabi ng amen. But the reality is Jesus your life? Si Jesus ba ang iyong buhay? Amen. Ibig sabihin po na si Jesus ang iyong buhay, sa Kanya umiikot ang buhay mo. Sa Kanya nakasentro ang buhay mo. Sa mga ginagawa mo, naiisip mo ang Panginoon. Ito ba ang gusto ng Panginoon? Kalooban ba ito ng Panginoon? Lahat nakasentro sa Panginoon. Lahat ng gagawin mo, lahat ng mga pagpapasya mo, amen, nakasentro sa ating Panginoong Hesus. Malinaw po ang talata natin binasa. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, papakita, magbabalik, mahahayag nga rin niya kayo na kasama niya. Kung mga taong ginawa si Jesus na buhay, sa kanilang buhay, sila ang isasama ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ibig sabihin po na si Jesus ang inyong buhay, ibig sabihin po, life is not about me. Life is not about my desires and passions. Life is not about the things of the world. My life is about Christ. Hallelujah. Mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah. Kapag ginawa po natin na si Jesus ating buhay, makakasama tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sino po sa inyo nais mo makasama sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. Dapat siya po ang ating buhay. Amen? Mga kapatid, nais din po ng Panginoon makasama niya tayo. Makasama ang bawat isa sa atin. Kaya mamuhay po tayo araw-araw na naghahanda na para bang babalik na ang ating Panginoon. Yun po ang tinatawag na matalinong paghahanda. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid sa ating Panginoon, simulan natin ng tama ang taong 2024. Amen. Yes, meron tayo bagong buhay. Salamat sa bagong posisyon. Salamat sa bagong pananaw. Dapat magkaroon tayo ng bagong pananaw. Subalit huwag natin kalimutan itong bagong paghahanda. Ipalinis natin ang ating puso sa Panginoon. Ibabago natin ang takbo ng ating isip ngayong taon na ipagamit natin ang ating buhay ngayong taon. Amen. Amen? Hallelujah. Maganda po tayo, mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Meron tayong bagong buhay kay Kristo. Minsan ba, palakpakan, purihin mo natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong ginawa sa aming buhay.
buhay. Napakabuti mo. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka na aming amang banal. Pinupuri ka namin, O Diyos. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. Kung meron man po sa lugar na ito, ikaw po ay first time, bagong dalo, amen, dito sa church, amen, kami po ay nagagalaka na kayo ay aming makasama sa umagang ito, hallelujah. Sabi po ng salita ng Diyos, tayo pong lahat ay nagkasala at walang matuwid sa harap ng ating Panginoon. At dahil po, amen, sa ginawa natin, dahil sa pagkakasala ng tao, amen, merong kaparusang naghihintay sa atin. Sabi ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Rinig mo na kanina, hindi magiging maganda ang hantungan ng tao, amen, dahil sa kasalanan. Subalit ang magandang balita ngayong umaga, amen, napakadakila ng biyaya at habag ng ating Panginoon. Si Jesus ay namatay, amen, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at ang nais niya ay makasama niya tayo, amen, sa buhay na walang hanggan sa langit. Hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay, amen, maaari ko bang makita ang iyong kamay? Tanda na nais mong tanggapin ang ating Panginoon habang bawat isa'y nakayuko, walang nakatingin na, amen, sa paligid. Ito rin po ang aking ginawa, ito rin po ang aming ginawa nung kami bagong dumalo, amen, sa church. Pinakilala sa amin ng Panginoong Hesus, hindi ito isang panibagong relihiyon, ang kailangan ng tao ay relasyon sa Diyos. Hallelujah. Meron po ba? Amen. Sa umagang ito, hindi mo ba tinatanggap si Jesus? Ngayon ang tamang pagkakataon na siya ay iyong tanggapin sa iyong buhay. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Marahil ikaw ay nahihiya. Praise God. Pero naririnig mo ang tinig na ito diyan sa iyong kinauupuan. Hallelujah. Nais kitang samahan sa isang panalangin. Hallelujah, sambitin mo itong panalangin na ito na nagmumula sincero sa iyong puso. Sabihin mo ganitong panalangin, Panginoong Diyos, ako'y lumalapit sa iyo. Sa oras na ito, ibinababa ang aking sarili sa iyong harapan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan na aking ginawa. Wala nang ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig na ikaw ang namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Tinatanggap kita sa oras na ito bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso at pagharian ang aking buhay. Ikaw ang aking kailangan, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa kapatawaran, sa kaligtasan, at sa pangako mo na buhay na walang hanggan sa langit. Maraming salamat din sa bagong buhay na iyong ipinagkaloob sa akin simula sa araw na ito. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon Diyos, pagpalain mo, Panginoon, hallelujah, sino mang tumanggap sa iyo sa umagang ito, mangusap ka sa kanyang puso, magpakahayag ka, Panginoon, hallelujah, makilala ka niya, magkaroon siya, Panginoon, ng personal na encounter sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming kailangan sa aming buhay. Hallelujah. Ngayong umaga, hallelujah, tayo po'y mag-aaltar call. Thank you, Lord. Pabago natin ang ating pananaw, palinis natin ang ating puso. Hallelujah. Simulan natin ipagamit ang ating buhay sa ating Panginoon. Bubuksan po natin ang altar. Meron po tayong bagong buhay kay Kristo. Habang tayo po yung maawit, hallelujah, this I believe. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God, Lord. We pray for you, Lord Jesus, Lord. Hallelujah. Lord, kami lumalapit, Panginoon, kami nananalapit, Lord Diyos. Hallelujah. Listen mo, Panginoon, ang aming puso, Panginoon. Ituwid mo ang aming mga lakad, Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah, sa taong ito ng 2024, kailangan ka namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa bagong buhay, Panginoon, na yung pinagdalog sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Patuloy mo pamuhin ang aming pananaw, Panginoon, makalangit na pananaw, Panginoon, pananaw na ayon sa iyong kalooban, Panginoon Diyos. Tulungan mo rin na kami maghanda, Panginoon, sapagkat anumang oras, Panginoon, ay maaari kang bumalik, Panginoon, sa oras na hindi namin nalalaman, Panginoon Diyos. Lord, tulungan mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito, nakasama mo ngayong umaga, Panginoon, magkaroon kami, O Diyos, ng matalinong paghahanda, Panginoon, paghahanda sa iyong muling pagbabalik, Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa kalimusan. Salamat, Panginoon, sa bagong katayuan. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang biyayang mahal, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Forgiveness. Yes, Lord, we pray, Panginoon, sa mga kapatid na ito. Lord, touch their hearts, Panginoon. Touch their hearts, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo po'y magsitayong lahat. Sabay-sabay po tayo kumawin. I believe in God. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, and that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe in you. Yes. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in you. Sabay-sabay tayo habang nakataas ang ating mga kamay. Hallelujah. I believe. Nananampalataya kami sa iyo, Panginoon. Nananampalataya kami kay nabuhay. Panginoon, kami nananampalataya na muli kang babalik, Panginoon Jesus, para sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, that Jesus Christ is Lord. I believe in life eternal. I believe in life eternal. I believe in a virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one.
Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Thank you, Jesus. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, dapat natin pasalamatan ang ating Panginoon sa bagong buhay na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Iniwala ko, marami sa atin, hindi maganda ang kalagayan noon. Amen. Kapag tinitignan ko ang aking sarili noon, amen, walang kahaya-haya. Praise God. Pero salamat sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Meron tayo bagong posisyon, bagong pananaw, dapat magkaroon din tayo ng bagong paghahanda ngayong 2024. Patuloy tayo mga kapatid sa ating Panginoon na naniniwala ko na marami pang mga dakilang bagay ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen. At sa kanyang church dito sa Pateros. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Ngayong umaga, meron po ba sa inyo gusto mo nang himala ng kagalingan sa ating Panginoon? Nais ka namin ipanalangin. Merong masakit sa iyong katawan. Hallelujah. Pwede ka bang lumapit dito sa harapan? Ipapanalangin ka namin. Manampalataya tayo. Ang ating Panginoong Hesus, ang ating dakilang manggagamot. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po. Wala na po. Wala na po. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ating manalangin. Sister Yonis, Sister Macaria, manampalataya po tayo. Ating Panginoon, kagaya ng ating inawit kanina, siya ay nabuhay muli. At dahil siya'y buhay, amen, siya ay totoong makakagawa sa ating buhay. Amen. Manampalataya tayo. Hallelujah. Kaya tayo pagalingin ang ating Panginoon. Hallelujah. Iunat po natin ang ating mga kamay papunto sa kanila. Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos, hallelujah, na makapangyarihan sa lahat. Dagdagan mo ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Itinataas po namin sa inyo ang dalawang magulangin na ito, Starioli, si Daria, Nanay Macaria, Reyes, Panginoon, Lord. Hallelujah. Hipuin mo po ang kanilang katawan, Panginoong Diyos. Anumang masakit, Panginoon, sa kanila. Ang likuran, Starioli, ganun din kay Nanay Macaria, Panginoon. Hallelujah. Ibalik niyo po, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, kumpleto at ganap na kagalingan na nagmumula sa iyo. Magimala ka, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, sa buhay ni Sister Yoli, Lord God. Hallelujah, kami nananapit, Panginoon, sa iyong gagawin sa kanyang buhay, sa patotoo na aming maririnig, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon Diyos. In Jesus' name, in Jesus' name. Salamat sa iyong banal na dugo, Panginoon Susa. Ganon din kay Nanay Macaria Reyes, Lord God. Palakasin mo po, Panginoon, ang kanyang balakanga, ang kanyang binti, ang kanyang mga paa, Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoong Hesus. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos na nagpapagaling. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kamusta po tayo, mga kanyang praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Masakit pa rin po ba? Sakit pa rin po ba? Sige po, i-try lang po nga ano po ang tawag ko sa yan, parang gano'n. Praise God. Kamusta po, Nay Macaria? Kamusta po? Kamusta po? Kayo nga may nararamdaman po ngayon. Masakit, hindi po pala ng baba. Nung Huwebes pa po yan. Kamusta po ngayon pagkatapos natin ipanalangin sa ating Panginoon? Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Talaga nakakatalong si Nanay Macaria. Praise God. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po'y magtapos po sa isang panalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede niyo po i-testimony, Nanay Macaria. Totoo, merong ginawa ang Panginoon sa iyong buhay. Ganon din po sa inyo, Sister Yoli. Praise God. Tayo po'y magtapos sa isang panalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa pagtitipon sa umagang ito, Lord, sa pangamagang ng salita, Lord God. Aming dalangin ang bawat natutunan namin sa umagang ito, na aming i-apply sa aming mga buhay, Lord God, na hindi lang, Lord God, namin sabihin na kami magbabago, Panginoon, bagkus amin tunay na gawin, Panginoon, at higit sa lahat sa tulong mo, Panginoon, Jesus, ikaw ang aming kailangan sa isang taon na ito, Panginoon. Ikaw ang sumama sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy, Lord God, na gumabay sa bawat isa. Marami po salamat muli sa gawain mo sa inyo umaga, Panginoon. Pagpalayan ng bawat isa, ingatan kami sa aming kung saan ang paghiwalay, Panginoon. At ingatan sa aming mga pag-uwi, Panginoon. Balik mo kami sa susunod na linggo, Lord. Mga dalangin in Jesus' name. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po kayong mag-uwi. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.